Ngayong araw nga mga mare, eto't nakabili na nga sila ng panibagong binhi. Kaya naman nga maagang maaga pa lang etong sira nagpagising na nga mga mare. Pero kung hindi ko nga pinaalalahanan ay nako makakalimutan nga na may lakad nga sila kay medyo tinanghali na nga rin. Ito nga tayo bumibili ng binhi. Ang bibilin pala nila ngayon talong, kamatis, okra, papaya. Pero binilinan ko na nga si Ran na wag nga masyadong marami yung saktuhan na nga lang din. Para nga kahit konti nga lang may tanim pero iba't ibang klase naman nga para sa ganon ay marami nga tayong mapagpipilian. Kaya naman nakakatuwa na may magantong nagtitinda nga mga mare. Sabi ko nga kay Ran mga mare ay magtanim nga rin siya ng lettuce o kaya naman pechay kasi ang ganda nga ng kamay niya sa pagtatanim nga ng lettuce at pechay. Para kako sa ganon kapag nga gusto magsamja ay hindi na nga bibili o kaya naman gusto maggisa nga ng pechay. Naku mga mare, alam niyo ba nabili lang namin yung binhi nga dati ng 10 piso. Talagang buto pa lang. Tapos napakaganda ng pagkakatanim niya ng mga mare. At naibenta nga rin namin yun noon. Lalaman nga silang ibang binili kundi nga yung binhi kaya naman eto nakauwi nga rin sila agad. Muli nga natin tong pagagandahin kasi kung pagmamasdahan natin yung Girls Mini Farm ay talagang malungkot nga siya. Di nga katulad dati kapag dumaan ka ay talagang maaliwalas. Kung hindi naman nga magpapakawala ang dam kahit nga maulan ay hindi naman nga babahain nga dito. Sadyang inabot lang din kasi dito mga mare nung nagpakawala nga yung dam. At etong si Ran wala nang sinayang na oras ibinaba niya na nga rin yung binhi para nga maiayos niya na nga sa lalagyan. Tigbe-20 peraso na nga lang daw to mga mare. Marami pang kulang dito, wala pa nga tayong okra, patola, upo. Nililinis na nga lang din nila itong kubo nga dito. Yung pakiramdam tuloy mga mare na parang nagsimula nga ulit tayo tas bagong lipat lang tayo sa kubo natin ngayon. At eto namang sila Kuya Richard nga ang nakaisip nga dyan na gawin nga ganito. Mga ganitong bagay, sinahayaan na nga lang din namin sila kung ano nga yung gusto nga nilang gawin at napakaganda nga ng pagkakagawa nga nila. Sabi kasi ng tatay, balak yata nila ditong taniman nga ng kamatis mais. Ay hinukay nga dyan ni Kuya Richard mga mare para nga pantay nilagyan nga niya ng tansi. Habang nag-aasikaso nga dito si Kuya Richard, etong anak nga ni Chuchu at ni Chacha, ayan lumalapit nga sa kanya. Apat nga yan mga mare pero siya nga lang ang nakasurvive at napaka-cute nga na tuta. Kahit nga dati umuulan ay talagang pinupuntahan pa nga ni mama yan sa kubo para nga pakainin at ngayon ko lang din talaga siya nakita. At napaka-cute naman talaga mga maring tuta pero sabi ni mama parang may sakit nga daw dahil malaki ang tiyan. Baka mga mare may suggest nga kayo kung ano nga ang pwedeng pampurga nga sa aso o sa tuta. Tingnan nyo naman kasi ganito ang itsura nga ni Chucho nung nakilala nga natin siya o nakuha. Para tuloy ako nakakita nga ng maliit na version nga ni Chucho na parang siya. Kaya lang sabi nga ni Ran ay babae nga daw pero okay nga lang yun. At tinanong ako ni Ran kung ano nga daw pangalan. Sabi ko Chacha o kaya naman Chaliit. Pero sabi ni Ran napakarami na nga daw naming Chacha. Sabi ko okay lang yun para tugma pa nga rin sa pangalan ni Chuchu. At eto na nga mga mare, nagtulungan na nga sila dito at dito na nga sila nakarating sa may dulo. Habang si Chaliit nga, tingnan nyo naman dito, tamang tahimik nga lang at napaka-cute talaga kaya sabi ko igagamutin nga namin siya. Naging mailap kasi ito at ayaw nga ipahawak nga ni Chacha sa amin yung anak niya pero tingnan nyo sobrang cute talaga. Pero makikita mo naman nga sa kanya talagang napakasigla nga niyang tuta. Naalala ko din mga mare noon nakuha nga namin si Chuchu. Parang may something sa kanya nakakaiba kasi hindi naman ako ganun kahilig nga sa aso. Pero sa kanya nga mga mare talaga hindi ko maalis ang tingin ko dahil sobrang cute niya noon. Kaya naman nga kahit nga saan ako nandun nga din siya at talagang kinakarga ko nga siya mga mare pero ngayon mas mabigat na yata sa akin mas malaki. Kaya para tuloy mga mare nagkaroon nga ulit kami ng Chuchu. Habang abala nga sila, eto naman nga si tatay naglalagay na nga rin dito ng hollow block. Pinapantay niya na nga rin yan mga mare para nga mas magandang tingnan. Marami nga sa inyo na nagsasuggest na dapat nga gawin nga natin tong apartment o yung sa kabila nga. Pero syempre mga mare, kung titingnan mo nga napakalaking budget nga ang kailangan sa pagpapagawa nga ng apartment. Ayaw naman nga naman mga mare magpagawa ng apartment tapos hindi nga natin kayang tapusin o matetenga nga lang. Ang dami rin naman talagang kinukonsider kapag mag-a-apartment ka nga mga mare. Dapat malapit sa mga tindahan. Kumbaga malapit siya sa lahat at hindi mahihirapan yung mangungupahan. Kahit nga mga mare hindi binabaha yung buong bahay kasi tataasan nga natin kung binabaha naman nga yung daanan. Tapos kung dito naman nga sa atin sobrang dami rin talaga mga maring kailangan din gawin. Pero sa totoo lang isa nga yan sa pangarap namin yung magkaroon nga tayong paupahan. Kasi ito syempre maganda rin naman ang kitaan nga sa paupahan kahit na nga wala ka nang ginagawa. Tamang-tama kapag tumanda kami ni Ran, meron kaming maaasahan na hindi kami kailangan umasa sa mga anak. Isa sa mga dahilan kung bakit nagsisikap kami ni Ran kasi kung magkakaanak kami ng 2 o 3, ang gusto nga namin yung mga anak nga namin hindi nila kami kailangan intindihin
intindihin. Yung kailangan lang nilang gawin ay enjoy nga nila yung buhay nga nila na walang iniisip ng iba. Kumbaga nga mga mare, magtatrabaho kami ng magtatrabaho para hindi nga nila kami obligasyon. Para hindi nga malimitahan yung mga magagawa nga nila sa sarili nga nilang buhay. Syempre, minsan lang tayo maging bata. Kung hindi nga natin yung ma-enjoy, talagang sayang. Siya mga mare, ito naman ngayon, ilan nga sa kaganapan nga sa kabila. Hapon na nga rin sila dito mga mare nakapunta at nakakatuwa may mga manok pa pala tayo dito. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit!